Mapagpalang umaga sa ating lahat at welcome na ulit sa ating programa. At sa umagang ito, ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon na pinamagatang School for Christ. Ito yung paaralan na nag-aaral para kay Kristo. Sabi dito sa quotation, salita ng Panginoon, trial is part of the education given in the school of Christ to purify God's children from the dross of earthliness. It is because God is leading His children that trying experiences come to them. Trials and obstacles are His chosen methods of discipline and His appointed conditions of success. He who reads the hearts of men knows their weaknesses better than they themselves can know them. So nalalaman natin na yung mga pagsubok ay parte ito ng pagmatuto sa atin ng Panginoon ay binigay sa kanyang paaralan upang matuto tayo kay Kristo, upang mapabanal niya ang kanyang bayan at mawala yung mga kadumihan na nandito sa mundo. At dahil nga tayo ay nililid ng Diyos, ang kanyang mga anak, ay sinusubukan niya tayo o ma-experience natin yung mga bagay na na-experience ni Kristo. Yung mga pagsubok at mga problema ay pinili niya upang ito yung mga bagay na makakapagdisiplina sa atin, upang maging kagaya tayo sa Panginoon. Pinili niya itong mga bagay na ito upang makamit natin yung tagumpay na kapag tayo ay nakadanas nito at connection, yung constant communication natin sa Panginoon ay matibay, magwawagi po tayo sa labanan. At ang Panginoon po ay nakakaalam at nakakabasa sa ating mga puso at nakakaalam siya sa ating mga kahinaan kaysa sa ating mismong sarili. He sees that some have qualification which, if rightly directed, could be used in the advancement of His work. In His providence, He brings these souls into different positions and varied circumstances, that they may discover the defects that are concealed from their own knowledge. So nakikita niya yung kung paano tayo magiging kwalipikado kahit tayo ay mahihina. Alam ng Panginoon kung paano niya tayo malalabanan o paano niya tayo maipaglalaban sa kanyang Ama. Na yung mga tamang direksyon ay ibinigay sa atin. Yung mga tamang daan upang ating lakaran, ginawa niya ang kanyang sarili na isang ehemplo upang tayo ay makalakad doon. Ginagamit niya yung lahat ng gawain na iniatas niya sa atin upang magawa nga din natin. Ang kanyang providensya ay nagdadala sa kaluluwa na kahit nagkakaiba-iba yung posisyon, nagkakaiba-iba yung pagsubok at mga challenges natin sa buhay, ay gusto ng Panginoon na makita natin mismo, ma-discover natin sa ating sarili yung mga depekto natin. At kapag nakita na natin ang ating mga kahinaan, ang ating depekto ng karakter, ay mas lalo pa tayong lalapit sa Kanya at hahawak sa Kanyang pangako. At bibigyan niya tayo ng katalinuhan at kaalaman upang malaman natin ang mga bagay kung paano natin maiwasan ang mga makadumi o mga maduduming bagay dito sa mundo. He gives them opportunity to overcome these defects and to fit themselves for service. Often, He permits the fires of affliction to burn that they may be purified. Napakaganda po mga kapatid. Kaya sa atin mismo, sa buhay natin, huwag po tayong magulumihanan kapag tayo isinusubukan, tinutukso sa bawat hakbang ng buhay Kristiyano, dahil ibinigay niya ito na oportunidad upang mapanagumpayan natin yung mga depekto ng ating pagkatao at mismo ma-fit natin ang ating sarili sa pagsaserve sa Kanya. Wholehearted mga kapatid. At hinahayaan niya yung apoy ng mga kasakitan upang masunog ang lahat ng ating kadumihan at maging banal tayo sa Kanyang harapan. Mababasa po yan sa Acts of the Apostles 5:24. Learn to do by doing. Love and loyalty to Christ are the spring of all true service. In the heart touched by His love, there is begotten a desire to work for Him. Let this desire be encouraged and rightly guided, whether in this home and neighborhood or the school. The presence of the poor, the afflicted, the ignorant, or the unfortunate should be regarded not as a misfortune, but as affording precious opportunity for service. Kailangan nating matuto na gumawa o matutong gawin yung mga gagawin o ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan. Kasi nga, ang pag-ibig at katapatan ni Kristo
ay nagbibigay sa atin, kung nasa ating mga puso, ay magbibigay sa atin ng tunay na pagseserbisyo. Magiging kagalakan po ito sa ating mga buhay kapag ang buhay ni Kristo ay ating mismong nagaya, na-adapt sa ating buhay. Yung puso natin ay kanyang hinawakan sa kanyang pag-ibig na para makalimutan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan nito, maibigay sa atin ito. At kapag naramdaman na natin ito, magnanais na tayong gumawa at kumilos na may pag-ibig para sa Kanya. Kinakailangan nating naisin at maligalig tayo na gumawa ng tama, ng pinaka-the best natin para sa Kanya, para sa Panginoon, mga kapatid. Upang ang ating tahanan, kahit sa ating tahanan, sa ating mga kapitbahay, sa ating paaralan, o saan man tayo magpunta, kahit sa harapan ng mga mahihirap, o nasasaktan, o nag-i-ignore sa atin, ay maibigay natin yung pag-ibig ng Panginoon na sa pamamagitan nito, tayo ay magwawagi. Yung pag-ibig ng Panginoon ay binigay sa atin, ating ibahagi sa iba, upang yung oportunidad na magserbisyo na ginawa natin ay magagawa din nila. Kailangan tayo magbahagi upang tayo mas tumatanggap. Kapag may tinatanggap tayo, atin itong ibigay sa mga taong hindi pa nakakatanggap nito. Here is the true knowledge which should be desired and possessed by every Christian. This knowledge will not lead to ungodliness, it will not break down to constitution or bring a gloomy cloud over the mind, but will impart substantial joys and true happiness. This wisdom is divine and flows ceaselessly from a pure fountain which gives peace, joy, and health. Mga kapatid, mapapansin natin dito yung tunay na kalaalaman na nanggagaling kay Kristo, kinakailangan nating maangkin. Na nagpo-possess ito sa bawat Kristiyano, yung kaalaman na hindi nag-lead sa atin bilang na magkasala. Ngunit kapag tayo ay nakakaalam na ng mga karunungan ng Panginoon, mas nanaisin pa nating mapabanal sa kanyang mga salita. At ang kalooban lamang ng Panginoon ay ating dapat susundin. Hindi po ito madali, mga kapatid, sa ating sariling kagustuhan. Bagkus kapag tayo ay tinulungan ng ating Panginoon, wala pong imposible, tayo ay magwawagi. Hindi ito magbe-breakdown sa ating mga constitution, sa ating mga nasasalamuha, or magbibigay ng mga kalungkutan sa mga pag-iisip. Ngunit ito'y mag-i-impart ng mga kagalakan at tunay na kasiyahan. Itong kaalaman na ibibigay ng Panginoon sa kanyang banal na presensya ay dadaloy sa mga taong nakukulangan mula sa tunay na bukal ng karunungan na magbibigay ng peace, joy, and health. Napakaganda ang pangako ng Panginoon kapag tinanggap natin siya, mga kapatid. Lahat ipoprovide niya sa atin. Ang atin lang, willing lang ba tayong tumanggap doon? Tanggapin po natin ito. Millions upon millions have never so much as heard of God or of His love revealed in Christ. It is their right to receive this knowledge. They have an equal claim with us in the Savior's mercy, and it rests with us who have received the knowledge, with our children to whom we may impart it, to answer their cry, to every household and every school, to every parent, teacher, and child, upon whom has shone the light of the gospel. Comes at this crisis the question put to Esther, the queen of that momentous crisis in Israel's history, who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Mapapansin natin na libo-libo o minilyon ang hindi nakakaalam o nakakarinig ng pag-ibig at salita ng Panginoon. At paano natin marireveal si Kristo sa kanila? Kung tayo mismo na nakakaalam ng katotohanan ay hindi natin ito ma-adapt mismo sa ating sarili. Yung tamang pagtanggap ng katarungan o karunungan na ito ay kinakailangan na ating ma-adapt at maibahagi sa iba. Kasi kapag tayo ay nakakatanggap sa ating tagapagligtas, sa kanyang awa, at isinasa buhay yung bawat palatuntunan na meron sa atin na ibinigay ng ating Panginoon, sa napakaliit na kaliwanag, magiging malaki pa ito. Mas marami pa tayong makikita at malalaman na katotohanan kapag dahan-dahan
atin itong nilalakaran. At lahat ng payo ng Panginoon kapag faithfully natin itong sinusunod, ay pagpapalain niya tayo at didinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat tao na ating nasasalamuha, sa bawat paaralan na ating napupuntahan, sa bawat magulang nakakarinig at guro at mga bata, kapag tayo ay nakakalakad o lumalakad sa katotohanan ng liwanag ng ebanghelyo, ay malalaman ng mga tao ano at sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ito yung sa sitwasyon din na Esther na queen at the momentous crisis in Israel's history. Kung malalaman natin itong history ng Israel, mga kapatid, na alam nila ang katotohanan, may mga hindi lumalakad doon, history repeat itself. Mangyayari din ngayon ang nangyari noon. Kaya mga kapatid, kapag alam na natin ang katotohanan, ang kinakailangan na atin itong lakaran upang yung spiritual kingdom ay matayo sa ating mga puso. Mga kapatid, mas makikita natin ang ating kahinaan kapag nasa gawain tayo ng Panginoon. Mas doon natin nakikita na napakahina natin, na may karamdaman pala tayong nararamdaman. Kasi kapag doon lang tayo sa ating mga comfort zone, doon lang tayo sa lugar na kung saan hindi tayo makakasalamuha sa mga tao, hindi natin makikita ang ating depekto. Mas hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ni Kristo. Pero kapag nakikita natin o nasa gawain tayo ng Panginoon o saan man tayo niya dalhin, malalaman natin na ang ating sarili ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Mas more than pa tayong mag-aral, humingi ng gabay sa Panginoon upang malaman natin at makatanggap tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. You need to learn right methods and acquire tact of the training of your little ones, that they may keep the way of the Lord. You need to seek constantly the highest culture of mind and soul, that you may bring to the education and training of your children a restful spirit, a loving heart, that you may imbue them with pure aspirations and cultivate in them a love for things honest and pure and holy. As a humble child of God, learn in the school of Christ. Seek constantly to improve your powers, that you may do the most perfect, thorough work at home by both precept and example. Napakaganda po na kapag tayo ay nag-aaral sa paaralan ni Kristo, matututunan natin yung mga bagay na nagmumula sa Kanya. Kinakailangan ang pagsasanay ay nagmumula pa sa pinakabata hanggang kabataan, hanggang sa paglaki. Dahil ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay walang katapusan. Bagkus kapag tayo ay nagiging matured spiritually, mas nararamdaman natin ang ating kahinaan. Dahil doon tayo pinapabanal ng ating Panginoon. Ituro sa atin o tayo mismo na tinuturuan, ituro din natin sa mga taong hindi nakakaalam yung mga bagay na katotohanan, banal at tunay. Pawang mga katotohanan lamang na nanggagaling sa makalangit na bagay ang ating sasabihin at isasalita. Ipanalangin po natin ito, natatanggapin ito ng mga tao na sa kagaya na lang ng ang mga taong nakakaalam nito ay maging isang humble child of God na magpakumbaba at matuto sa paaralan ni Kristo upang mahanap nila na ma-improve o sa atin mismong sarili ay ma-improve natin yung mga bagay-bagay na ating nalalaman, lalo na ang katotohanan. Na upang ma-improve natin ang kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin upang malakaran ang Kanyang prinsipyo at katotohanan sa ating tahanan at maging isang ehemplo sa ating napapaligiran. Now these are the lessons that parents must learn, and when you have learned this, you will be the very best students in the school of Christ, and your children will be the very best children. In this way, you can teach them to have respect for God and to keep His law, because you will have excellent government over them, and in doing this, you are bringing up in the society children who will be a blessing to all around them. You are fitting them to be laborers together with God. Napakaganda mga kapatid na kapag tayo ay natututo na sa paaralan ni Kristo at yung bawat lesson ng ating magulang na nalelearn natin sa kanila sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan na nanggagaling sa Panginoon, ay magagawa natin yung pinaka-the best natin bilang isang mag-aaral sa paaralan ni Kristo. At ang ating mga kabataan na nag-aaral doon ay magiging pinaka-the best ng mga kabataan. At itong daan na ito na tinuturo ng mga magulang ay maging isang may respeto sa Diyos at sa Kanyang kautusan. At dahil nga ay tayo ay magiging isang excellent government para sa mga taong nasasalamuhan natin, sa paggawa natin sa kanila o sa ating society,
yung mga kabataan ay magiging isang pagpapala sa lahat na sasalamuha at sa lahat ng kahit saan man tayo magpunta sa ating napapaligiran, na magiging isa tayong mafi-fitting tayo. We are fitting them, or you are fitting them to be laborers together with God. Napakaganda po. Gagawin po tayong kamanggagawa ng Diyos. Christ is ready to teach the father and the mother to be true educators. Those who learn in his school will never speak in a harsh, unsympathetic tone, for words spoken in this manner grate upon the ear, wear upon the nerves, cause mental suffering, and create a state of mind that makes it impossible to curb the temper of the child to whom such words are spoken. This is often the reason why children speak disrespectfully to parents. Kinakailangan, mga kapatid, na sa bahay pa lang, habang lumalaki ang mga kabataan, kinakailangan na turuan sila ng salita ng Panginoon kung paano respeto. Yung character building talaga ay nagsisimula sa tiyan pa lang ng mama. Si Kristo ay handang ituro sa mga magulang upang maging isa silang tunay na magtuturo. Yung mga taong gustong mag-aral sa paaralan ni Kristo ay hindi magsasalita ng mga mapagmataas, hindi maganda na tono, na parang nagmamataas sa sarili. Yung mga salita na sinasabi sa bibig ay kinakailangan ay maganda sa tenga, na nagbibigay ng blessings sa mga taong nakakarinig nito. At tayo mismo na nakakalam ng katotohanan, kinakailangan may respeto tayo sa salita ng Panginoon. I-adapt natin ito dahan-dahan sa ating buhay upang ang mga tukso at pagsubok ay ating mapanagumpayan. It is true that the simplicity of true godliness has to a large degree been lost from the church, and many of those who profess to be followers of Christ have become so blinded that they think that gain is godliness, and they devote their powers to the things of time. They do not realize that all their intellectual ability has been purchased by Christ, and that they should devote to him the best results of their thought, that his cause may be advanced. But instead of giving their sharp, clear ideas to advance the cause, to strengthen and bless the church, they devote all their powers to the advancement of their own interest. Mapapansin natin dito sa Christian education, mga kapatid, or Christian experience. CE 136. Yung tunay na simplicity ng tunay na kabanalan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Nagbibigay o nalalaman natin na nawawala na ito sa iglesia, na unti-unti na yung mga tao doon ay nag-aangkin lamang na tagasunod ni Kristo, ngunit sila ay bulag sa katotohanan. At iniisip nila yung mga na ang pagpapabanal sa puso at isip ay isang walang kwenta. Kaya panatilihin natin, mga kapatid, na mag-aral ng mga salita ng Panginoon upang yung mga nalalaman nating katotohanan, hindi lamang tayo tagapakinig lamang, kundi tagatupad din naman. At yung katotohanan at kapangyarihan ng mga bagay na makalangit ay kinakailangan na ating ma-adapt. At ma-realize din natin, nalalaman din natin dito, mga kapatid, na yung bayan ng Diyos ay hindi nila na-realize yung intellectual, yung katalinuhan na binigay ng Panginoon sa kanila, na binili sila ni Kristo sa kanyang dugo, na kinakailangan na kapag tayo ay nakakalam ng katotohanan, kailangan meron tayong may papakita sa Panginoon na bunga o best result sa ating pag-iisip, sa ating mga salita at gawa. At magbubunga ito ng katarungan at karunungan at kabanalan. But instead of giving their sharp, clear ideas para ma-advance yung kanyang gawain, para mapatibay at mapabless ang iglesia, mas pinipili pa nila na mapawalang interest ang karunungan at kapangyarihan na ibinigay mismo sa kanila. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan, ngunit hindi ito sinasabuhay, magiging wala po itong silbi, na itong liwanag nating nalaman, kahit napakaliit man ito, mga kapatid, kapag hindi natin nalakaran, magiging kadiliman, at ito po'y napakadelikado. Kaya habang nasa liwanag pa tayo, lakaran natin ito ng buong puso, upang ang Panginoon ang tutulong sa atin, at bibigyan niya tayo ng tagumpay sa mga huling araw.
It is true that the world's men of learning are not easily reached by the practical truths of God's word. The reason is they trust to human wisdom and pride themselves upon their intellectual superiority and are unwilling to become humble learners in the school of Christ. Our Savior did not ignore learning or despise education, yet He chose unlearned fishermen for the work of the gospel because they had not been schooled in the false customs and traditions of the world. So mga papansin natin mga kapatid, kapag tayo ay hindi willing na magpagamit sa Panginoon, iiwanan po tayo ng Panginoon at pupunta siya doon sa mga taong hindi nakakaalam ng kasalanan o ignorante or inosente sa kasalanan. Kaya mapapansin natin na mas pinili ni Kristo ang mga unlearned fishermen sa gawain ng ebanghelyo, binigay sa kanilang katotohanan dahil hindi sila nakapag-aral sa mga false custom, mga kostumbre ng mundo at tradisyon, mga kapatid. Kaya itong practical truth of God's word, kinakailangan nating ma-adapt sa buhay na kahit anuman ang pinagdaanan natin o anuman ang sitwasyon ng ating pamumuhay, kapag atin itong nilakaran, ay bibigyan niya tayo ng tunay na kagalakan at ang tunay na kabanalan sa ating mga puso ay ma-adapt sa atin ng ating Panginoon. Kaya ihingi po natin ng ihingi sa Kanya ang mga katotohanan na ito upang magiyahan o mag-guide tayo sa katotohanan at mapabanal ang ating mga buhay. Ito yung ninanais ng Panginoon sa atin na makasunod tayo sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang karakter, sa Kanyang banal na prinsipyo ng buhay. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo dahil ipagkakaloob niya ito sa mga taong nais na makamtan ito. They were men of good natural ability and of a humble, teachable spirit, men whom He could educate for His great work. In the ordinary walks of life, there is many a man patiently trading the round of daily toil, all unconscious that the possessed powers, which, if called into action, would raise him to an equality with the world's most honored man. So, yung bawat katao na nakakaalam ng katotohanan, kinakailangan may abilidad sila na magpakumbaba at tinuturuang mga espiritu. Ihingi po natin ito sa Panginoon kasi nga sa ating sarili hindi natin to kaya. Yung mga taong na-edukar para sa kanyang dakilang gawain ay kinakailangan na lumakad sa nilakaran ni Kristo. Nilakaran niya sa buhay bilang Kristiyano. Maraming tao ngayon na patiently trading na sa araw-araw na kahit may pagsubok sa buhay ay kanila itong pinapaglabanan, nangahawak sa pangako ng Panginoon at sa kanilang ginagawa ay napanagumpayan nila ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayong umaga mga kapatid, kinakailangan nating matuto sa paaralan ni Kristo. Araw-araw gusto ng Panginoon na mamatay tayo sa ating makamundong pagnanasa at mabuhay tayo sa espiritu at katotohanan na ang paaralan ni Kristo ang atin mismong pinupuntahan. Yung paaralan ni Kristo, tayo mismo o pipiliin natin siya na maging ating kamanggagawa at higit sa lahat, maging isang tagapagturo natin. Tingnan natin ang ating sarili mga kapatid. Huwag po tayong mapanghinaan dahil si Kristo lamang ating lakas. Kaya sa umagang ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at happy Sabbath mga kapatid. God bless.